Hi everyone, our Bible verse for today is all about Hebrew 11:3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So sa Tagalog, dahil sa pananampalataya na uunawaan natin, ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nilikha ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So, from the start, in the beginning, God command. Everything that we see here is a God creator. Sinabihan lang niya, exist. So, pag nakikita natin yung mga buwan, yung mga napakaraming stars sa ulap, sobrang ma-amaze ka na sobrang dami. And how God designed it to give us life, to make things, His creation, more beautiful. At ang topic natin is patungkol sa tinatawag na ex nihilo. Ano ba ang ex nihilo? So, sabi dito, ang ex nihilo is a Latin phrase meaning out of nothing. It refers to the Christian's belief that God created the entire universe without using pre-existing materials. This means that God didn't just shape what was already there. He spoke and brought all things to existence. This truth sets God apart as the all-powerful sovereign creator. He alone has the power to create something from nothing. So, ang teaching natin for today is God is the source of all existence. So, walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. When God created everything and called each of them by name, it's something that God's display His creation for His glory. Pagtuwing tayo sa creation ni God, sa dagat, sa langit, sobrang ma-amaze tayo sa makikita natin kung gaano kaganda yon, kung paano nagpo-function yon, kung paano nabubuhay yon. Mapapasabi ko na lang, praise God for His creation. It is the work of God. And God showcase His artwork na mapapa-amaze and masasabi mong grabe yung Panginoon sa kanyang nilikha. God praise His glory to creation. God gives hope to hopeless creation. So, ibig sabihin, God display His glory through creation na ipinapakita niya kung gaano ang kakayanan niya na mag-create ng something out of nothing. So, dito pumapasok yung God gives hope to hopeless situation. Now, sa buhay mo, kung nasa panahon ka ng hopelessness ngayon, why not you surrender to God your hopelessness situation? Because in Him, there's nothing impossible. Pag tinignan mo yung creation na meron tayo, na ginawa ni God, He created all things, ex nihilo, out of nothing. Dumating sa punto na ang Diyos ba ay hopeless? Pag tinignan mo yung creation mo, masasabi mong hindi. Creation niya, masasabi mong hindi eh. In Genesis 1, makikita natin lots of hope that God give us hope. Masasabi natin na tayo yung pinaka-confident sa lahat ng confident. Because yung confident natin hindi manggagaling sa atin. Manggagaling sa Creator natin, sa Diyos. Bakit natin dapat tignan yung pagsubok na meron tayo ayon kung sino ang Diyos? Why? Kasi
Kung siya, out of nothing, nagawa niya ng paraan. So, yung pagsubok na meron tayo, kaya din yung gawa ng paraan at solusyon. Kaya, if you are in a hopeless situation, remember that He created everything ex nihilo, out of nothing. So, marerelax ka pag nakita mo yung creation niya. Masasabi mo na yung problema mo napaka-elite lang compare dun sa nagawa niya. So, sa kanya, walang imposible. You can rely your situation, your problem, your cases to Him. We can trust Him. God gives hope to hopeless situation. So, lapit ka sa Diyos. Ask, seek, knock. Yung kumakatok, pagbubuksan. Yung humahanap, makakatagpo. Yung kumakatok, pagbubuksan. Yung humihingi, pagbibigyan. Lapit ka lang sa Diyos. Inaantay ka niya. Ibibigay niya sa'yo kung anong kailangan mo. Pero kailangan mo lumapit sa Kanya. Kailangan mo magtiwala sa Kanya ng buong puso mo that He can do something about what your case is right now. Sabi nga sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So, ang galing talaga ng pinaparating sa atin because God will meet our all needs. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yung may kakulangan ka sa buhay mo ngayon, mayroong kakulangan sa relasyon mo, mayroong kang kakulangan sa financial, mayroong kang kakulangan sa health condition, hanapin mo yun sa Diyos at ipagkakaloob niya yun sa iyo. Tignan natin lahat ng pagsubok natin sa buhay. Lahat ng challenges natin, lahat ng paghihirap natin. Tignan natin kung papaano nag-create si God ng mga bagay dito sa mundo. Ex nihilo, out of nothing. We don't know, I don't know your situation. But tignan mo kapatid. As an encouragement, tignan mo yung problema mo kung sino ayon sa kung sino ang ating Diyos. Hayaan mo na yung Diyos or hayaan mo yung bigat ng pakiramdam mo, yung problema mo na meron tayo, ibigay mo sa Diyos. We have to remind ourselves, God created all things ex nihilo, out of nothing. Nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay. Hopeless ka na ba sa buhay mo ngayon or sa situation mo ngayon? There is hope in Him. Lumapit ka lang sa Kanya. There is hope in God. Kung marami sa atin naghihirap sa buhay, yung pakiramdam masama, yung problema, andyan, puno-puno ng problema, puno-puno ng kahirapan, puno-puno ng pagsubok, lapit ka lang sa Kanya because He is the source of everything. The mere fact that He created the heavens and earth, all things, you have to look up. Look up. Don't look around you. Sabi nga dito sa Psalms 121, I lift up my eyes to the mountains where does my help came from. My help came from the Lord, the maker of the heavens and earth. So, bago ka tumingin sa paligid mo, tumingin ka muna sa taas. Minsan kasi, when we look around, umahanap tayo ng solution sa problema natin around us. Doon pa tayo napapahamak. Doon po tayo napapariwala, nagkakaroon ng desperations, and minsan nga is napapahiya pa tayo sa mga tao, di ba? So, tandaan natin, when we look up, hindi tayo mapapahiya. When we look up, hindi tayo mapaprostrate. When we look up, we find help in God. Hope you learn something. Thank you everyone, and God bless. You have a solution in your hopeless situation because God is there. Just look up.